Di ba sabi mo sa akin, tuturuan mo ako sa free time mo? Ay! Sir, nakikiliti ako. Si Christy, Bessie at Angie ay magkakaibigan at magkakaklase sa parehong paaralan. Habang naglalakad, nasalubong nila ang isang bigotilyong lalaki na agad nakatawag ng pansin kay Angie. Dahil dito, sinundan siya ng tingin ng mga dalaga hanggang sa makalampas ito. Ang lalaki ay si Serge, isang bagong propesor sa paaralan. Bagamat hindi tumatanggap ng mga lalaking guro ang paaralan, siya ang magiging kauna-unahang lalaking guro sa institusyong puro babae ang mga estudyante. Si Christy ang pinaka-liberated at pinakamayaman sa tatlo. At sa pag-usad ng kwento, makikilala niya ang misteryosong lalaki na si Joey. Samantala, si Bessie ang pinakasimple at isang ulila at inaalagaan ng isang matandang Becky na tinatawag niyang Mama David. Si Angie ang pinakamasayahin sa tatlo, pero hindi gaanong matalino. Mahigpit ang mga magulang niya dahil nais nilang maging professional siya, ngunit mas pangarap lang ni Angie ang maging simpleng may bahay. Kinabukasan, sa subject na tungkol sa computer, ipinakilala ni Serge ang kanyang sarili bilang bagong instructor. Muling ngumiti ang tatlo, pero si Angie ang pinakamasaya at halatang may kakaibang interes sa guro. Pagkatapos ng klase, maagang umuwi si Bessie at nagulat nang makita ang maraming tao sa harap ng kanilang bahay. At agad siyang pumasok upang alamin ang nangyari. Naabutan niya si Mama David na malubha dahil sa mga saksak mula sa panluloob ng mga magnanakaw. Agad niyang dinala ito sa ospital, kung saan dumalaw rin ang dalawa niyang kaibigan. Malalaman nila mula sa doktor na kritikal pa rin ang kalagayan ni Mama David dahil sa nakuha nitong mga sugat. Ipinaliwanag din ng doktor na nangangailangan siya ng masusing gamutan at mahigpit na pagbabantay. Samantala, inirekomenda ng doktor kay Bessie na umuwi muna at magpahinga upang magkaroon siya ng lakas para harapin ang mga susunod na araw, lalo na't kakailanganin ang kanyang suporta sa mga darating pang pagkakataon. Ilang araw ang lumipas, papasok na si Bessie kahit nasa ospital pa si Mama David. Saglit na nag-usap ang tatlong magkakaibigan bago dumating si Joey na biglang binuhat si Christy at sumama si Christy sa kanya habang naiwan ang dalawa niyang kaibigan. Maya-maya, napansin nila si Serge mula sa malayo at saglit silang nag-usap tungkol sa computer lesson. Ang hindi alam ni Serge, ibang lesson ang gustong matutunan ni Angie mula sa kanya na mapapasabi ka na lang ng Sana all. Samantala, sa ospital, makikita si Bessie na kausap ang doktor. Sinabi nito na kailangang mabili ni Bessie ang mga gamot para kay Mama David. Sa kabila nito, mukhang may interes ang doktor kay Bessie, kaya inimbitahan niya itong lumabas. Sa hindi malamang paraan, nakuha ni Angie ang numero ni Serge. Dahil sa lakas ng karisma ng bigotilyong guro, hindi niya maiwasang magtaas ng paa habang masiglang nakikipag-usap sa telepono. Samantala, malungkot na umuwi si Bessie sa inuupahan nilang bahay kung saan sinalubong siya ng isang lalaki na nagngangalang Mang Dado. Sinisingil siya nito sa kulang nilang renta, ngunit wala siyang maibayad dahil ubos na ang kanyang pera at inuuna niya ang pagbili ng gamot para kay Mama David. Sa sumunod na tagpo, habang kakatapos lang niyang maligo, biglang bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Nagulat siya nang makita ang pamilyar na mukha. Si Mang Dado na kausap niya kanina ay nasa loob na ngayon ng kanyang kwarto. Sinubukan niyang pagtangkaan ang dalaga, ngunit sa kabutihang palad, inatake si Mang Dado sa gitna ng pangyayari, kaya't hindi natuloy ang kanyang masamang plano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling natuklasan ni Angie ang lokasyon ng apartment ni Serge. Dumalaw siya rito upang magpa-private lesson sa guro. Kaya naman ang eksena ay umakyat sa ikalawang palapag ng bahay at nagpatuloy ang kakaibang leksyon hanggang sa tuluyang punitin ni Serge ang test paper ni Angie na talaga namang Sarap. Samantala sa ospital, muling makikita si Bessie na dumalaw kay Mama David, dala ang mga kailangang gamot. Hindi naman pinalampas ng tusong doktor ang pagkakataon, kaya't nang sumapit ang gabi, agad niyang nakuha ang tiwala ng inosenteng dalaga. Sa ibang bahagi ng kwento, matutuklasang may natatanging libangan si Joey. Mahilig pala siyang magsugal at handang isugal pati ang sarili nitong buhay. Isang malamig na gabi, habang nasa isang hotel kasama si Christy, hindi nag-atubili si Joey na tikman ang kabigha-bigha
bayganing sariwang tahong ni Christy na talaga namang So good and tasty. mukhang napapansin na ng ibang mga estudyante at mga madre sa paaralan ang kakaibang ugnayan ni na Serge at Angie. Dahil dito, nagdesisyon si Serge na pansamantalang umiwas kay Angie upang maiwasan ang anumang pagdududa. Samantala, kailangang maoperahan si Mama David sa lalong madaling panahon, kaya't lumapit si Bessie kay Christy upang humingi ng tulong. Subalit, sa pagkakataong iyon, wala rin itong maibigay na pera. Pag-uwi ni Bessie, isang babae ang lumapit sa kanya na waring alam na alam ang kinakaharap niyang problema. Dahil dito, inialok nito kay Bessie ang isang kakaibang trabaho. At nang gabing iyon, agad niyang sinimulan ang nasabing trabaho. Doon niya natuklasan na ang trabahong ito pala ay isang pinagbabawal na mga gawain. Kaya kasunod nito, ay agad na sinunggaban ng client si Bessie at nagsimulang kainin ang kanyang matamis na Subalit sa huli, makikita si Bessie na labis na nagsisisi sa kanyang naging desisyon. Samantala, muling bumisita si Angie sa bahay ni Serge, kung saan naganap ang isang matinding tagpo bago tikman ni Serge ang pasalubong na tahong ni Angie. Ngunit biglang dumating ang ama ni Angie at natuklasan ang kalokohang ginawa ng kanyang anak. Dahil sa insidenteng iyon, nawalan ng trabaho si Serge. Sa kabila nito, pinuntahan siya ni Angie upang kausapin, sapagkat tila hindi na niya kayang lumayo sa bigotilyong guro. At sa huli, nagdesisyon si Angie na tuluyang sumama kay Serge. Sa kabilang banda, malalaman ni Christy mula sa kanyang mayamang lolo na ang kanyang ina pala ay isang ampon at ang kanyang pagsilang ay itinuturing na isang kasalanan. Pinalabas lamang na nagkaroon siya ng ama upang maiwasan ang kahihiyan. Sa madaling salita, isa siyang sampid sa mayamang pamilya na kanyang kinagisnan. Samantala, tuluyan nang nagsama sina Angie at Serge, ngunit hindi naging kasing saya ng kanilang inaasahan ang kanilang buhay mag-asawa. Habang tumatagal, lumabas ang mga hindi pagkakaintindihan at mga problema sa kanilang relasyon. Isa na rito ang hindi sanay si Angie sa mga gawaing bahay, kaya madalas siyang magkamali sa mga simpleng gawain tulad ng pagluluto at iba pang mga responsibilidad sa bahay. Dahil dito, hindi maiwasan ni Serge na magalit o mabigo sa mga paulit-ulit na pagkakamali ni Angie. Samantala, isang gabi, muling sumabak si Bessie sa kanyang kakaibang trabaho kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa ganitong uri ng gawain, sila'y binabayaran ng sapat na halaga upang makatagpo ng ilang mayayamang lalaki na nais maranasan ang panandaliang kasiyahan. Doon, magugulat si Bessie nang makita ang isang pamilyar na lalaki, ang doktor sa ospital na nagkakagusto sa kanya. Sa sandaling nagkatagpo ang kanilang mga tingin, ay agad na kinuha ng doktor si Bessie at nagbardagulan ang dalawa. Habang papalapit ang pagtatapos ng pelikula, muling nagsama ang tatlong magkakaibigan matapos ang mahabang panahon. Ngunit ang kasiyahan na dati nilang nararamdaman ay hindi na tulad ng mga nakaraan. Sa kanilang mga mukha, makikita ang malalim na lungkot at pagsisisi. Malinaw na ang tunay na emosyon na bumabalot sa kanilang puso ay ang pagsisisi sa mga desisyong ginawa nila sa nakaraan. Dahil dito, nagsikap ang tatlo sa kanilang buhay. Si Angie, gamit ang pera ni Christy, nagtayo ng maliit na kainan at nagtagumpay sa negosyo. Sa huli, binisita siya ng kanyang mga magulang habang bakas sa kanyang mukha ang saya. Samantala, si Bessie ay nagpatuloy sa pag-aaral at nagtapos ng kolehiyo na may pinakamataas na marka. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang dalawang kaibigan at si Mama David na naging inspirasyon ng kanyang pagsisikap.